Nako po, eto, magandang pag-usapan po, ano, at reaksyonan po makabid, ano po. Isa kong kilalang legal minds o legal luminary po, ano, makabida. Ito kong si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ano. Matapang po niyang sinabi po na sa testimonya po, ano, makabida, ng isang NBI agent na ginawang witness po ng House Prosecution Panel. Okay? Nung pangalawang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida, matagumpay doon niyang na-establish yung criminal intent, ano, ni Vice President Sara Duterte doon ho kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, ano, mga kabida, at kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano, doon ho sa sinasabi ho nilang death threat, ano, na binitawan po ng Vice Presidente laban po sa kanila, no? Mga kabid, ano po. Eto, babasahin ko muna itong article po ng Batas PH, ano? Mga kabida. May criminal intent si VP Sara? Ito yung titulo po ng kanilang article, ano po. Former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna said he believes the prosecution has successfully established what he described as Vice President Sara Duterte's criminal intent of threat to kill President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. So meron po siyang nakitang criminal intent doon, ano, mga kabida. Batay doon ho sa testimony, okay, ng NBI agent po, ano, na si John Mark Calilong, ano, mga kabida, ano po. Taliwas doon ho sa sinabi po ng defense na wala kong na-establish, mga kabida, na criminal intent yung testimonya po ni Calilong, ano, mga kabida, ano po. Now, kung ang isang legal luminary na po ang nagsasabi, sa palagay ba ninyo, definite na ba ito, ano, mga kabida? Pwede naman pong magkamali, ano, ang isang legal luminary, ano po, okay, mga kabida. Depende po sa leaning. Alright? So, kanya-kanyang interpretasyon yan, ano, mga kabida, ano po. Anyway, ang impeachment trial po ay hindi po purely legal. Okay? Ang impeachment trial po ay political, ano, mga kabida, ano po. Okay? Depende na po yan sa mga senador kung paano ho nila tingnan at i-appreciate po yung sinabi po ng witness na si Calilong. Anyway, isang witness pa lang yun. So, hindi pa rin natin masasabi, mga kabida, na talagang yun na po yung definite po, no, mga kabida. May mga ibang witnesses pa at magpe-presenta pa po, mga kabida, itong defense. Ano? Eto, tuloy po tayo. This came after the testimony of National Bureau of Investigation Special Agent John Mark Calilong and the questioning by Senator Judge Alan Peter Cayetano during the impeachment trial. In a social media post, Ascuna said, the evidence presented during the proceedings appeared sufficient to establish the alleged criminal intent behind the Vice President's statements. However, Ascuna clarified that this does not mean Vice President Sara Duterte has already been convicted or found guilty. He said the Vice President will still have the opportunity to appear before the impeachment court to argue that her statements were not made seriously or to justify them by citing the alleged threat to her own safety. Ayon. So, gaya na sinabi ko po, kahit na po sinabi po ni Ascuna, hindi naman po si Ascuna ang impeachment court, ano, mga kabida. Okay, although may bigat po yung kanyang sinabi, considering, kinukonsidera po siya na legal mind, ano, mga kabida, legal luminary, okay, may bigat po yung kanyang statement. Pero at the end of the day, ang magpapasya dyan, mga kabida, ito hong mga senador. Okay? And ang impeachment trial po ni Sara Duterte ay hindi po purely legal po ito eh. Okay? May halong politika po ito, ano, mga kabida, ano po. Kaya, ang mga senador, kailangan ho nilang timbangin. Okay? Yung kanilang political career o yung ebidensya po, mga kabida, na ipininesenta po during the impeachment trial. Ano po? Okay? Tama po si Ascuna na hindi pa po ito
Pinal, ano? Kasi maaari pa pong i-argue po ni Vice President Sara Duterte, ano? Yung statement po ni Kalilong, ano? Tsaka pangalawa, bias naman po makabida kung yung 2 minutes lang po ang ipinakita po nila, ano? Na video. Okay? Pwede hong i-argue po mga kabida ng defense na kailangan panoorin po natin yung buong 2 hours na video. Kasi iba kasi pag 2 minutes lang may cut kasi yan ano, makabida hindi natin alam kung ano po yung unang bahagi po makabida kaya nasabi po yon ano ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang pagbabanta no laban ho kay First Lady President Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez ano. Fair naman po makabida kung ang buong video iparinig, ipakita, ano, makabida sa impeachment court. Okay? Hindi po yung 2 minutes na video lang po, ano, makabida, ano po. Alright? So, kailangan hong i-argue po ito ni Sara Duterte, ano, makabida. Pero para ho sa ibang mga abogado, kahit na po yung mga abogado na wala hong kinikilingan po, ano, makabida, hindi naman po sapat yung video po, ano, na ipinakita po sa impeachment court. Okay? Yung testimonya po ni Kalilong, pwede naman po yung i-argue po, ano, makabida ng defense. Sayang lang po yung chance po makabida, no? Na gisahin po ito kung si Kalilong doon ho sa impormasyong nakuha po, ano, ni Attorney Vic Rodriguez. At least man lang, pwede hong durugin po itong si Kalilong doon ho sa kanyang credibility po, ano, makabida. Dahil mayroon para siyang mga pending complaints dyan po sa Office of the Ombudsman, ano? At ang matindi po doon, ano, makabida yung kanyang reklamong kinakarap, mayroon pong perjury, pagsisinungaling, ano, makabida. Okay? Pwede hong gamitin yon para i-connect doon ho sa credibility po, ano, makabida ni Kalilong, ano po. Pero hindi ho na kuha ng defense yun, na miss po yun ng defense. Pero meron pa daw pagkakataon po makabida para gamitin nila ito. No? Pwede po nilang ipatawag ito kung si Kalilong bilang hostile witness po nila makabida during the time na sila na po ang magpepresenta po makabida ng witnesses at saka ebidensya po. Ano? Pero kahit na po sinabi po yun ano, ni former Associate Justice Adolfo Ascuna, makabida. Pero hindi ibig sabihin na pinal na po yun, ano, makabida. Kasi pwede hong magkamali. Ito hong si Ascuna, makabida, ano po. Okay? Pwede naman pong i-argue yan ng mga abogado po, ano, ni Vice President Sara Duterte, yung video mismo at yung testimonya mismo, ano, ni Kalilong makabida. Okay? Tsaka pangalawa, chance pa po itong kampo po ni Sara na mag-present po ng witnesses at saka ebidensya po, ano, makakabida, ano po. Okay? Yung sinabi po ni Ascuna na meron pong criminal intent, sa kanya lang po yun. Okay? Sa kanya lang po yun. Hindi ho ibig sabihin, yun na po yung appreciation po makabida ng mga senador, ano. Remember, ang impeachment trial po ay may halong politika yan, ano, makabida. Hindi po purely legal. Kung legal siguro, yan, medyo mababahala ka talaga dahil ang nagsalita po, legal luminary na po, ano, mga kabida. Isa ho sa mga amicus curiae, ano, ng Korte Suprema. Okay, pero politika ito Okay, pwede hong magbago po yung appreciation po ng mga senador, ano, mga kabida, ano po. Alright? Kasi lalong-lalo na po yung mga senador na meron pong balak tumakbo muli, ano, sa 2028, mga kabida, ano po. So, magdalawang isip talaga yan. Kung sila ba ibuboto, pabor sa conviction o pabor sa acquittal, ano, mga kabida. So, timbangin nila po yun, ano. Okay? Yung ebidensya at saka politika. Okay? Mga kabida. Tsaka, unang-una, yung opinion po ni Ascuna, no, mga kabida, pwede naman pong magkamali yun. Alright? Hindi naman po talaga definite na kapag sinabi po niya, yun na po yun. Okay? Pwede ho siyang magkamali, mga kabida, ano po. At in fact, marami hong mga abogado po na disagreed, ano, doon ho sa kanyang statement. Okay? Na mayroong na-establish daw na criminal intent.
Okay, doon ho sa testimonya no ni Kalilong ano, mga kabida. Ang argument po ng ilang mga abogado po doon unang-una wala naman pong napatunayan po yung video Okay, na mayroon pong criminal intent po ano si Vice President Sara Duterte kasi 2 minutes lang po yung video ano, mga kabida. Hindi natin alam, okay, na bago po nasabi ni Sara Duterte yon, meron pong prior na statement na nag-trigger doon ho sa sinabi po ni Sara Duterte, ano, mga kabida. Remember, one time sinabi po ni Sara Duterte, mga kabida, no, na meron pong banta sa kanyang buhay. Okay? Meron pong banta sa kanyang buhay, ano, mga kabida, ano po. At hindi lang po sa kanya, pati sa kanyang pamilya po, ano, mga kabida, ano po. Kaya, dapat panuorin po natin yung buong video, mga kabida, no? Yung 2 hours na video, ano, kung saan po ay binanggit po ni Sara Duterte yung pagbabanta, ano, mga kabida, ano po. Okay? Hindi naman po itinanggi yun ni Sara Duterte na meron po siyang sinabi, ano, mga kabida. Pero ang question kasi doon, kung ang pagkasabi ba, may imminent danger ba doon ho sa kanyang mga pinatutungkulan ng mga personalidad, ano, mga kabida. Remember, conditional threat yun. Okay? Hindi po yun imminent threat para doon sa kanila, no, mga kabida. Okay? Hindi po mangyayari yun hanggat buhay na buhay pa po si Sara Duterte, ano, mga kabida. Okay lang kung patay na po, yan, posibleng mangyari po yun, ano, mga kabida. Pero hanggat buhay na buhay pa ang Vice Presidente, hindi po mangyayari na mamamatay itong si Pangulong Marcos, Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa madaling salita, hanggat buhay pa po si Sara Duterte, safe na safe po si PBBM, First Lady, at saka former House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. So, saan dyan ang criminal intent? Okay? So, depende po yan, ano, mga kabida, sa maging pasya po ng mga senador. Kung ang kanilang appreciation ay dun ho sa sinabi po ni Ascuna, o magbabase sila sa ebidensya, ano, mga kabida, it's too early pa po, ano, para sabihin po natin na meron pong criminal intent kasi isang witness pa lang ang isinalang, ano, mga kabida. Okay, malayo pa po sa katotohanan po, ano. Okay, meron pa pong kasunod na mga witnesses. Tsaka pangalawa, wala pa pong chance ang defense, ano, para magpresenta po ng kanilang sariling witnesses at ebidensya, ano, mga kabida. Tsaka pa natin masasabi na talagang meron pong kasalanan si Sara kapag tapos na po yung defense na mag-present po ng kanilang witnesses at saka mga ebidensya po, ano, mga kabida. Patungkol ho dito sa article na itong grave threat, ano, mga kabida. Okay? So, yun na po, ano. So, sa mga DDS dyan, maghunos dili muna kayo. Huwag kayong mabahala po, ano, mga kabida. Dahil hindi pa po pinal yung sinabi po ni Ascuna, no? Hindi po yun statement coming from a party na pwede hong bumoto dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi po siya senador. Okay? Maaring may bigat yung kanyang sinabi, pero at the end of the day, timbangin pa rin yan ng mga senador na buboto dito ho sa trial ni Sara. Okay? Kung magbabase ba sila sa ebidensya o kailangan ho nilang sundin kung ano po ang dikta po mga kabida ng kanilang mga kababayan. Okay? Kung i-convict ba nila si Sara Duterte o i-acquit po, ano, mga kabida po. Okay? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.